Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung kaya tama lang. Yung desisyon ng grupo nila Gatchalian na baliwalain na lang yung proposal na yan ni Cayetano, tama yun. Kasi kung binagbigyan pa nila yung proposal na yan, parang pinapakita mo pa na may power pa si Cayetano. Wala na. Irrelevant na yan si Cayetano. Masyado lang makapal ang mukha. Sinisiksik pa rin ang sarili niya. Ha? Ngayon, nung hindi tinanggap yung proposal niya, walang pumansin, nagpresko na naman si Cayetano. Mga kabunyog, nagpresko na naman kanina. Anong sinasabi ni Cayetano sa presko niya? Sabi ni Cayetano, sa ngayon may doon tayong dalawang Senado. Yung totoong Senado na independent, malaya daw. Yung Senado daw na hawak ng Malacanang. May mga ganun pa si Cayetanong presentation. Ang sabi ni Cayetano, may dalawa daw tayong Senado ngayon. Yung Senado daw na malaya or independent, siya daw yung head nun. At yung Senado daw ng Malacanang, hawak daw ng Malacanang. Tinutukoy niya sila Gatchalian. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal
is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Sa totoo lang, ang lakas naman ng loob niyang magsabing siya yung independent na Senate. Siya kamo, ang loyalty niya sa Duterte. O yun. Kaya paano niya naman masasabing independent siya? Paano niya naman masasabing independent siya? Pag independent ka, malaya kang mag-isip. Hindi ka tao ni numan. O, bakit? Kanino ba siya? Ay, di ba Duterte siya? O, ang ano niya, ang kanyang grupo, Duterte. Paano niya masasabing independent siya? Paano niya masasabing independent siya? Nakakahiya niya naman. Sa totoo lang, ang gusto niya kasi yung Senado na palaban sa Malacanang. O palaban ng administrasyon. Yun ang gusto niya. Hindi naman ang kailangan sa Senado, hindi naman yung lalaban ka sa Malacanang. Ang kailangan ng independent na Senado, yung sinasabing independent hindi ka hawak ng Duterte, hindi ka rin hawak ng administrasyon. Yun ang independent. Sa case niya, ni Cayetano, okay, kalaban niya ang administrasyon. Hindi siya hawak ng administrasyon. Pero, tao naman siya ng Duterte. So, paano mo masasabing independent ka? Di ba? Independent daw kasi siya eh. Ang Senado daw ngayon, dalawa. Yung Senado daw na independent, siya daw yun. Sila daw yun. At ang isang Senado naman, yung hawak daw ng Malacanang, sila Gatchalian. Hindi totoo yun. At ito naman daw, mayroon naman daw dalawang blue ribbon, sabi ni Cayetano. Yung blue ribbon ni Pia Cayetano, yung sa kapatid niya, yan daw yung blue ribbon na nagtataguyod ng katotohanan, nagpapalabas ng katotohanan. Yung blue ribbon naman daw, blue ribbon na komite di absuelto. Yung daw grupo ni Tulfo, komite di absuelto. Kasi inaabsuelto daw nito, pinapalibre daw nito sa pananagutan ng mga korupsyon yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sos naman, yung grupo nila Lacson, sila yung nag-i-insist na makasuhan kahit kasamahan nila. Yung grupo nila Lacson, nila Soto na Blue Ribbon, yan yung kasamahan nila ngayon. Sila yung ang stand nila, kahit pa-colleagues nila sa Senado, tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, dapat kasuhan yan. Itong sila Pia Cayetano. Sino ang tinuturo ng mga 18 na ex-bodyguards? Sino ang mga tinuturo nila? Si Laila de Lima, si Father Flavio Villanueva, si Trillanes, si Beatrix Luistro, tapos yung Makabayan Black, sila Franz Castro. Paano mo naman nasabing mga corrupt yun? Wala yun. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kalokohan, ang sinasabi ni Cayetano, yung kanyang kapatid daw, Blue Ribbon ni Pia, yun daw ang totoo. Yun daw kasi yun talaga yung pinapanagot daw talaga kasi nung Blue Ribbon ni Pia Cayetano, yung mga dapat managot. Samantalang yung kay Tulfo daw, komite de absuelto. Inaabsuelto daw yung mga matataas na opisyal na may pananagutan sa korupsyon. Ay wala. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Cayetano, nasa taong bayan na daw kung sinong papaniwalaan. Wala naman sa kanya nang naniniwala eh. Pag nagla-live siya, online selling siya, nag-o-online selling, ang daming nanonood, mga trolls yun. Mga trolls. Ako, ang nanonood ngayon, 7,450. Sigurado akong hindi ito mga trolls. Hindi naman ako nagbabayad ng Hindi nga ako nagbo-boost ng aking mga page at channels. Talaga to? Organic ang nanonood sa akin. Sa kanya, may mga sinasabi doon, 3.2 million daw ang nanood. 1.2 million ang nanood sa kanya. Mga trolls yun eh. Mga trolls yun. Di ba? Anyway, yan mga kabunyog? Tayo naman, kahit naman tayo, naniniwala din tayo sa Senado na dapat independent. Independent. Hindi naman talaga dapat yan panatiko, kanino man.
No? Pero ito kasing si Cayetano, ang kiniklaim niya, yung Senado daw sa ilalim niya, yung liderato niya daw sa Senado, ginagawa niya daw independent ang Senado. Hindi daw hawak ng Malacanang. Ha? Kaya sabi ni Cayetano kay Gatchalian, mag-ingat ka, Win Gatchalian, huwag kang magpapahawak sa Malacanang. Ang gusto niya kasi, ibangga ang Senado sa Malacanang. Ano pa ang magagawa ng ating gobyerno kung naglalabanan ang Senado at ang ehekutibo? Hindi naman tama yun. Tama na maging independent ka. Pero wag mong, para masabi mong independent ka, dapat kalaban ka ng Malacanang. Hindi naman yun. Ako, independent-minded ako. Pero pag tama yung ginagawa ng Malacanang, pinupuri ko. Pero pag mali, nilalabanan ko. O, yun ang independent. Hindi ako tao ng Marcos, hindi ako tao ni Romualdez. Lalo naman hindi ako tao ni Duterte. Ako, sigurado ako, independent ako. Pero si Cayetano, hindi siya makakapag-claim na independent siya. Pro-Duterte siya at pro-Sara siya. Kasama siya nila Marcoleta, nila Amy Marcos, nila Rubin Padilla. Paano niya naman masasabing ang Senado sa ilalim niya ay independent? Sos, wag mo nga ako. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kaya ako, mabuti pa ako, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kilala niyo ako. Ako independent-minded ako. Independent-minded ako. May mga times na pag nakita ko tama naman ang ginagawa ng gobyerno, pinupuri ko. Pero pag nakikita kong mali, pinupuna ko. Halimbawa, yung budget ng 2025, ako ang isa sa mga pumuna niyan. Sabi ko, itong budget na ito, dapat ito ni Pangulong Marcos. I-veto niya ito. Kaya lang hindi binito eh. Nag-veto lang ng porsyon. Di ba? So, antay Duterte ako dahil mali ang ginagawa ng mga Duterte. Mali. Antay Sara ako dahil grabe ang korupsyon ni Sara. Pero yung pagdating doon sa korupsyon din sa panahon ni PBBM, ay binibira ko din si Amina Pangandaman. Yang si Manny Bunuan, di ba? Binibira ko yan. Bakit? Kahit naman yan bahagi ng administrasyong Marcos, kung corrupt yan, lahat ng sangkot dapat managot. Pero si Cayetano, sabi niya independent daw siya. Sos, maniwala tayong independent siya. Ay, wag mo nga kami Cayetano. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Natatawa ako. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.